Si Yuryu Kamihate ay isang mag-aaral na nagsisikap na makapasok sa medikal na paaralan. Matapos kunin ng punong pari, nalaman niyang dapat niyang pakasalan ang isa sa tatlong magkakapatid na priestess kung gusto niyang mamana ang Amigami Shrine, kung saan siya patungo sa mismong sandaling ito. Ayon kay Yuryu, ang kasal ay isa sa mga koneksyon na nagbubuklod sa mga tao tulad ng mga koneksyon na ibinabahagi namin sa pamilya ng kaibigan at ngayon sa bagong buhay na sisimulan niya. Pagpasok niya sa dambana na nakabaon ng ilong sa isang libro, dalawang bisita ang nagsabi sa isa't isa na ang batang ito ay dapat na nagdadasal upang makapasa sa ilang pagsusulit. Ngunit si Yuryu ay malayo sa umasa sa anumang banal na intervention upang makamit ang kanyang mga layunin, hindi man lang siya naniniwala sa mga Diyos. Kapag binuksan niya ang pinto at tumawag ng isang tao ay walang sumasagot, kaya gumagala siya sa mga silid ng bahay, naghahanap ng anumang tanda ng buhay upang tanggapin siya. Sa teoryang ang punong pari ay dapat na medyo matanda na, kaya marahil ay hindi niya marinig mula sa malayo. Ngunit habang naglalakad si Yuryu sa lugar ay nakarinig siya ng mga boses ng babae sa likod ng isang pinto at nagpas siyang huwag itong buksan dahil ayaw niyang makitang isang pervert. Ngunit tulad ng sa tingin niya na ang tatlong dalaga ay lumilitaw na hindi masyadong nakasuot ng damit, isa sa kanila ang nag-alok ng kanyang kamay sa batang lalaki habang siya ay nahulog ng paatros mula sa pagkabigla. Ngunit dahil hindi siya tumugon, bumalik ang mga babae sa kanilang silid at nagpasya si Yuryu na magpanggap na wala siyang nakita. Gayunpaman ang mga batang babae ay bumalik na ngayon ay ganap na nakadamit at ang pulang buhok ay galit na handang maghiganti sa walang pakundangan na lalaki na naghahadges sa kanya ng asin upang dalisein siya. Iniisip ng babaeng itim ang buhok na dapat nilang alagaan ang batang lalaki na ngayon ay dumudugo habang ang asul na buhok ay nagulat na ang mga tao ay nagdudugo pa rin kapag sila ay nagulat. Sa sandaling mawala ang unang pagkabigla sa kanilang apat, ipinaliwanag ni Nagather at Yuryu na siya ay titira doon mula ngayon at sinabing ito ay isang kasiyahan na makilala ang mga pari. Ang pulang ulo gayunpaman ay nagtatanong kung ang kanyang kasiyahan ay nagmumula sa pag-espiya sa mga inosenteng dalaga na nagpapalit ng damit. Kahit na sinubukan ni Yuryu na bigyang katwiran na ito ay isang aksidente ay hindi siya sumuko at nananatiling galit na galit. Isinasantabi iyon ay tinanong niya kung nasaan ang punong pari. Ipinaalam sa kanya ng babaeng itim ang buhok na pinaka-welcome na darating lang siya bukas at ipinakilala ang sarili bilang si Amagami na tinitiyak sa batang lalaki na maaasahan niya siya dahil siya ang panganay sa edad na 20. Ang asul na buhok ay tumunog sa pagsasabing maaaring si ang pinakamatanda ngunit siya rin ang pinakabata. Sa kabilang banda, ang pagiging bunsong Asahi Amagami ay inaasahan na layaw ni Yuryu at rituhin na parang isang maliit na kapatid na babae dahil siya ay 14 pa lamang. Panghuli si Yuna Amagami sa hinog na edad na 17 ay bumulalas na hindi pa rin niya tinatanggap ang nanghihimasok bilang isang miyembro ng pamilya bilang isang miyembro ng pamilya. Hindi niya gusto ang ideya ng mga lalaki na naninirahan doon. Walang pakialam si Yuryu sa opinyon niya dahil nag-aral siya hindi para maglaro ng bahay. Sa kanyang English vocabulary book ay gusto lang niyang mag-focus ang kanyang space sa pagbabasa ng wala ng iba pa. Nang makitang tumayo si Yuna at nangakong babantayan ang tagalabas na nagsasabing mas mabuting kumilos siya kung gusto niyang kumain. Sinadya din niyang mali ang pangalan niya para lang inisin siya kaya halatang bigo siya. Sumunod na ipinakita sa kanya ni ang kanyang bagong silid pagkatapos itong personal na linisin kahit na ang aparador ay ganap na magulo. Habang sinusubukang hilahin ang futon mattress mula sa likod ay nauwi ang dalaga na naging sanhi ng pagkahulog ng mga kalat sa ibabaw niya at si Yuryu ang nagsisilbing kanyang unan. Nang dumating si Yuna upang makita kung ano ang lahat ng ingay ay nakita niya ang kanyang kapatid na babae sa ibabaw ng mukha ng lalaki at nagpasya na parusahan siya ng agresyon sa pag-aakalang siya ay isang pervert. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang iyon, si Yuryu ay sa wakas ay nakakuha ng isang sandali ng kapayapaan upang tumuon sa kanyang pag-aaral ngunit tila hindi payag si Asahi na iwan siyang mag-isa. Sa tingin niya ay ito na ang perpektong oras para mas makilala nilang dalawa ang isa't isa ngunit sinabihan siya ni Yuryu na umatras na parang isa siyang peste. Na-offend si Asahi sa pag-aakalang bilang isang magandang babae na itinaboy ng isang lalaki ay katawa-tawa kaya nagtatanong siya kung lalaki ba talaga ito. Dahil hindi siya direktang tumutugon, naghanap siya ng isang girly magazine sa malita ng noble boy na naghahadges ng kanyang mga damit na parang wala ng bukas. Sinubukan siyang pigilan ni Yuryu ngunit natapilok niya ang isa sa mga itinapon na kasuotan at napunta sa ibabaw niya. Siyempre pumasok si Yuna sa eksaktong sandaling iyon at nakita si Yuryu sa isa pang kompromisong posisyon. Natural na binibigyan siya ng redhead ng panibagong palo. Maya-maya pa ay hindi na makapag-focus si Yuryu sa kanyang pag-aaral kaya nagpasya siyang maghugas ng mukha para malinisan ang kanyang isipan.
Habang tumatawid siya sa hallway ay napansin niya ang bahagyang nakabukas na pinto at sumilip kung may gising pa. Sa loob niya ay nakita niyang nahimatay si Yuna sa sahig na walang saplot. Kapag bumahing ang babae ay nagpasya siyang takpan siya ngunit nagising siya sa pinakamasamang posibleng sandali at ipinapalagay na wala siyang pakinabang. Nagpupumiglas si Yuna at sinipa ang kawawang lalaki dahilan para matamba ito sa ibabaw niya. Nagmamadaling pumasok sina Asahi at Lee sa kwarto matapos magising sa ingay at naiisip na namin ang eksena. Nasa ibabaw na naman ng redhead si Yuryo. Ngunit sa halip na mag-react sa parehong paraan ang iba pang dalawang batang babae ay isara lamang ang pinto at humingi ng paumanhin sa pag-abala. Sinubukan ni Yuryo na kumbonsihin sila na aksidente ito ngunit muli ay hindi siya pinansin. Pagkatapos ng isa pang insidente ay nagtipon muli silang apat at tinanong ni Yuryo kung ano ang ginagawa ni Yuna kaya huli na. Ipinaliwanag ni Lee na ang kanyang kapatid na babae ay gumagawa ng mga anting-anting at binalaan siya ng taong mapula ang buhok na huwag hawakan ang mga papel o mawawala ang kanilang sagradong kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtanong si Yuryo kung bakit siya naglalagay ng labis na pagsisikap sa paggawa ng mga anting-anting na ito para sa mga bisita gayong hindi man lang siya kumikita mula rito, at sumagot siya na natural lang sa kanila na gawin yun. Ipinaliwanag pa ni Asahi na ikinonekta ng tatlong magkakapatid na babae ang mga Diyos sa mga taong nananalangin sa kanila dahil tungkulin yun ng isang pari na magbigay ng proteksyon upang magkaroon ng mga himala. Pagkatapos ay tinanong ni Yuryo kung bakit silang tatlo ay nagsusuot ng pulang mga lubid at ipinahayag ni Lee na ang mga lubid na ito ay iniwan sa kanila ng kanilang ina kahit na hindi na nila siya nakikita dahil siya ay naipasa kay Yuna. Ayon kay Asahi ito ay tulad ng isang kayamanan sa kanila. Pagbabago ng paksa ay nagtanong ang taong pula kung bakit gising pa ang binata sa oras na ito kung saan siya ay tumugon na siya ay nag-aaral upang makapasok sa medikal na paaralan ng Kyoto. Nagulat si Yuna sa pag-aakalang isa lang siyang bastos na pervert habang tinitiyak sa kanya ng nakatatanda na ang mga Diyos ng dambana ay nagbibigay ng tagumpay sa pagpasa sa mga pagsusulit. Bukod dito ay ang oras ng katuparan ng hiling na kilala bilang ulan ng nagnanais na mga bituin. Ayon sa isang sinaunang alamat sa mga gabi ng tagsibol kapag bumagsak ang mga bituin kung maliligo ka sa stardust na ulan ay matutupad ang iyong hiling basta magdasal ka sa mga bathala araw-araw. Nang marinig ito ay tumawa si Yuryo at sinabing ito ay katawa-tawa dahil ang pag-ulan ng meteor sa oras na ito ng taon ay maliit sa sukat at naghiwa-hiwalay sa atmosfera bago makarating sa lupa. Kahit na mapunta ang isa ay dudurog lang nito ang sinumang may epekto. Kaya naman iniisip ni Yuryo para maniwala ang isang tao sa mga kalokohan na iyon ay dapat matuno ang kanilang utak. Nang marinig ito ay nawala ang galit ni Yuna at nagbanta na isumpa ang bagong dating at kailangan siyang pigilan ni Lee. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ni Yuryo ang kanyang argumento na ang mga anting-anting at panalangin ay hindi gumagana at dahil ang trabaho ng isang pari ay i-connect ang mga tao sa mga Diyos na hindi niya maisip ang kanyang sarili sa papel na yun. Nang makita si Yuna na nahihirapang makipag-usap sa isang bata sa Ingles sa dambana ay pinasok niya at sinabihan ang bata sa kanyang sariling wika na kunin ang anting-anting at alagaan itong mabuti. Matapos umalis ang maliit na batang babae ay sinabi ni Yuryo kay Yuna na dapat siyang mag-aral ng higit pang Ingles upang mas mahusay na tanggapin ang mga dayuhang bisita at nag-aalok siya na tulungan siya sa bagay na yun. Sa una ay naiinis si Yuna ngunit nang maglaon ay inamin niya na tinulungan niya siya at pumayag na magtrabaho sa kanyang Ingles. Pagkaraan ng malakas na hangin ay umihip patungo sa kanila at lumipad ang isang ibon sa pagdaan ni Yuna dala ang tali ng buhok na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Hiniling niya sa kanyang mga kapatid na tumulong sa paghahanap ng kurbata ngunit magtatapos na ang hapon at wala silang nakita. Tiniyak sa kanya ng mga kapatid na babae na tutulungan siya ng mga bathala ngunit pagod na si Yuryo sa pag-uusap ay sinabi na ang hiling ng isang tao ay hindi matutupad dahil lamang sila ay nananalangin. Sinagot ni Yuna ang parehong intensidad na nagsasabing hinding-hindi pababayaan ng mga Diyos ang sinumang humihingi ng tulong. Matapos mapatahimik ng mga babae ang pagtatalo ay sinabi sa kanya ni Yuna na hindi siya bagay dito at lumayo. Bumalik sa kanyang silid na naisip ni Yuryo na pinakamahusay na lumayo sa taong mapula ang buhok. Ilang sandali pa ay kumatok at pumasok sina Asahi at Lee ngunit wala siya roon. Nakakita ang matanda ng picture niya kasama ang kanyang ina. Mula sa sinabi ng kanilang lolo sa kanila na wala ng ina si Yuryo noong bata pa siya at lumaki sa isang ampunan. Ang pagsasama-sama ng mga piraso ay ipinapalagay nila na dapat ay nanalangin siya sa mga Diyos araw-araw ngunit hindi natupad ang kanyang hiling kaya naman siya ay isang atheist na naniniwalang ang mga pagsisikap lamang ng mga tao ang makakapagpabago ng kanilang katotohanan. Nagbiro si Asahi na si Yuryo ay katulad ni Yuna dahil parehong itinatago ang kanilang tunay na nararamdaman at narinig ng gitnang kapatid ang bahaging ito.
Samantala, ginagawa ni Uryo ang lahat para mahanap ang pagkakatali na kinuha ng ibon sa paghahanap ng katubusan pagkatapos ng kanilang pagtatalo ngunit walang swerte. Marumi at pagod na naalala niya ang mga batang babae na nagdarasal at humihingi ng patnubay sa mga bathala. Katulad din ay hinahanap ni Yuna ang kanyang pinakamamahal na kurbata hanggang sa makita niya ang binata na nagdadasal sa dambana para mahanap niya ang kanyang kayamanan. Masaya siyang lumapit at nagkomento na ang pagsasalita ng hiling ng malakas ay nakakatulong na marinig ito ng mga Diyos. Pareho silang humingi ng tawad sa isa't isa at sinabi ni Yuna na simula nang magpakita siya ng paggalang sa mga bathala ay natugunan niya ang mga kinakailangan upang manirahan sa dambana. Dumating sina Yi at Asahi sa ilang sandali matapos na hanapin silang dalawa at habang nakahinga ng maluwag ang matanda ay nakabalik silang buhay, tinukso ng nakababata na mag-asawa lang ito sa late night date. Sa pagkakataong ito ay napangiti si Uryo at sumama sa mga babae sa pagbabalik. Naalala niyang wala pa rin ang kurbata ngunit sinabi ni Yi na mas maingat nilang hahanapin ito mamaya at dahil nagawa na nila ni Yuna ang mga hiling nila sa mga bathala ay maaaring magkaroon ng milagro. Nang marinig ito ni Uryo ay napansin na ang kalangitan ay ganap na nagbago at ang lumilipad na mga talulot ng cherry blossom ay nagkaroon ng isang makinang naglow. Sa sandaling iyon ay natitiyak niya na iyon ay ulan ng nagnanais na mga bituin kahit na hindi pa rin niya naisip na mayroong anumang kaimahimala tungkol sa pagchok nito hanggang sa mga cherry blossoms at meteors na bumagsak ng sabay-sabay at lumikha ng epekto. Nagkomento si Yuna na boring talaga siya at idinagdag ni Asahi na dapat ay sabog siya sa mga date. Sa anumang kaso ay hinimok siya ng mga ito na tingnang mabuti at magpasya para sa kanyang sarili kung ito ay tila isang himala at inamin niya na ito ay ginawa ng kaunti. Dahil doon ay umuwi na sila at ang nawawalang tali ay inalis mula sa pugad ng ibon at bumagsak pabalik sa ulo ni Yuna. Kinabukasan, sa wakas ay dumating sa dambana si Chidori Amagami ang mataas na pari at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Sinasamantala ang presensya ni Uryo para sa kasal hindi na kailangang mag-alala ni Chidori kung sino ang magmamana ng dambana pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Nagulat si Uryo sa deklarasyon na ito na walang ideya na ito ay nasa mga plano ngunit patuloy na ipinaliwanag ng matanda na kakailanganing pakasalan ni Uryo ang isa sa kanyang tatlong apo. Nagtalo ang binata na hindi niya alam ang alinman sa mga ito at na siya ay dumating lamang upang mag-aral ng walang kabuluhan at ang mga batang babae ay kumuha ng parehong paninindigan na nagsasabing hindi rin sila alam. Upang magsimula, ipinaalala ni Uryo sa lahat na siya ay magiging isang doktor at hindi siya magmamana ng anumang dambana kung saan ang sagot ng matanda na walang problema na tuparin ang mga tungkulin ng isang superior na pari bilang pangalawang trabaho. Anuman ang sinabi ng matanda ay malayong nasiyahan si Uryo sa balitang ito hanggang sa binanggit ni Chidori na iniisip niyang ipadala siya sa isang mataas na paaralan na may malakas na rate ng pagtanggap para sa Kyoto University ngunit dahil ang deal para sa kanya na manirahan doon ay hindi natuloy. Nang marinig na nagbago ang ugali ni Uryo ay lubusang lumuhad at umamin na isa lamang siyang walang kakayahan na binata ngunit malugod na tinatanggap ang pagsali sa pamilya ng pari. Habang ipinagdiriwang ni Chidori ang hinaharap ng shrine na ligtas ang lahat ng naiisip ni Uryo ay ang pagtitiis sa sitwasyong ito hanggang sa makarating siya sa kolehiyo sa pag-aakalang malamang na makakalimutan ng matanda ang tungkol sa buong kasal. Tulad ng para sa ikatlong bahagi ng kwento natural na nilinaw ni Uryo sa kanyang mga kapatid na babae na ayaw niyang pakasalan ang batang iyon at na ang kanilang lolo ay dapat na may mali sa kanyang ulo upang magmungkahi ng ganoong bagay. Iba ang tingin ni Yi sa bata sa pag-iisip na mabuting tao si Uryo ngunit hindi niya ito mapapangasawa nang hindi muna nakikipag-date. Sa wakas, naisip ni Asahi na masyadong mabilis ang lahat ng ito. Una sa lahat, kinu-question ni Yuna kung paanong ang isang lalaki na hindi man lang naniniwala sa mga Diyos ay maaaring magmana ng isang dambana at kung isa sa alang-alang ang lahat ng dramang ito ay napagpasyahan niyang iisa lang ang solusyon. Para maging mahirap ang buhay ng batang iyon kaya umalis siya ng tuluyan. Ang numero ng operasyon ay ang gumawa ng walang katotohanan na mga kahilingan para sa kanya upang magluto. Nang buksan ni Uryo ang refrigerator para magluto ng isang bagay at nakitang halos walang laman si Yuna, tumawa ng masama si Yuna dahil walang tao ang makakagawa ng isang bagay gamit ang kaawa-awang dami ng pagkain. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay nakapaghanda ang bata ng isang napakasarap na pagkain gamit ang maliit na dala niya pagkatapos ay hinubad ang kanyang apron sa pagluluto upang mag-aral na iniisip na sa wakas ay tapos na ang katarantaduhan. Gayunpaman gaya ng nakasanayan ay inanunsyo ni Yuna na marami pa siyang dapat gawin bago siya makaalis. Ang isang operasyon sa layunin ay gawing miserable ang buhay ng mahirap sa pamamagitan ng paglalaba sa kanya ng isang bundok ng mga damit lalo na't walang dryer sa bahay na nagpapapagod sa gawain ito. Gayunpaman ang mga kapatid na babae ay hindi sa tingin nito ay isang magandang ideya dahil ang batang lalaki ay maglalaba ng kanilang mga damit na panloob.
Nang magsimula siyang maglabas ng mga bra at panty sa basket, hindi alam ni Nai at Asahi kung saan titingin at napagtanto ni Yuna na nagkamali siya. Sa gitna ng gawain ay nawala ng pasensya si Ryo at hiniling na malaman kung nasaan ang mga panty na kasama ng bra na ito, kung saan awkward na sinagot ni Yuna na hindi sila palaging nagsusuot ng magkatugmang set. Pagkatapos ng lahat ng paglalaba, ang mga damit ay malinis at nakatupi. Inamin ng panganay na kapatid na babae na kayang gawin ng binata ang lahat ng sinabi ng bunso na siya ay isang profesional, ngunit ang gitnang kapatid na babae ay nananatiling palaban at tumangging sumuko sa tagalabas na ito. Sa isip na ang kanyang dalawang operasyon ay nabigo ng husto, inihayag niya na kakailanganin niyang gamitin ang kanyang huling sandata para linisin ni Ryo ang silid ni Yi. Siya ay humantong sa kung ano ang mas mukhang isang digmaan zone kaysa sa isang silid tulugan. Ito ang tatlong operasyon at sa pagkakataong ito ang masamang kapatid na babae ay walang duda na si Ryo ay mabibigo. Kaya't ang kawawang lalaki ay naiwang mag-isa sa tambakan na iyon, kung saan ang isang bahagi ay napakabango na naghihinala siyang may nabubulok doon. Gayunpaman, lumalabas na ito ay mga pintura lamang ng langis na nagdudulot ng amoy. Sinabi ni Yuna na ang kanyang kapatid na babae ay pupunta sa art school na ikinagulat ni Ryo dahil hindi niya yun naisip. Maya-maya ay walang butik ang kwarto ni Yi. Ang may-ari ng silid sa wakas ay nakita ang tatami mat na matagal na niyang hindi nakikita, ay labis na ikinatutuwang sinabi niya sa kanyang kapatid na si Ryo na dapat doon na lamang tumira. Sumang-ayon si Asahi na nagsabing napakasarap magkaroon ng isang kapaki-pakinabang na lalaki sa paligid ng bahay, ngunit si Ryo Kinghate ay gumawa ng isang hindi inaasahang hakbang sa pamamagitan ng pagkilala na bagaman ito ay isang maikling panahon ay nagpaalam siya sa mga batang babae dahil hindi niya kayang tiisin ang gayong nakakapagod na gawain habang nagkakaroon. Kaya kaunting oras para mag-aral. Ang kanyang misyon ay makapasok sa Kyoto University at nangangailangan iyon ng matinding dedikasyon na hindi niya nagawang mapanatili dito. With that, Ryo really packed his bag and leave without looking back, leaving the girls behind. Nagpasalamat si Asahi sa lahat ng manunood na nagsasabing tapos na ang serye, ngunit pinaalalahanan siya ni Yuna na ito ang plano noon pa man, kaya wala nang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas ngayon. Nang maglaon sa subway, si Ryo ay nagpatuloy sa pag-aaral ng Ingles nang makita namin na ang tatlong kapatid na amigami ay nagpasya na sundan siya, kung saan si Yuna ang tumawag na nagsasabing hindi sila mawawala ng isang mahusay na manggagawa. Napapansin ng tatlo na laging nag-aaral ang lalaki sa tuwing may moment siya at iniisip nila kung gusto niyang maging doktor dahil sa kanyang ina. Habang lumilipas ang oras sa pag-alis ni Ryo sa subway, nasa likod ang tatlo mula sa Japan na sinusundan ang bawat hakbang ng mga estudyante. Noong isang maagang hapon, kung kailan nagbabantang uulan ang langit anumang oras, ay tumungo si Ryo sa isang mas liblib na lugar na may maruming kalsada at mga punong nakapaligid sa kanya. Sa unahan ay nagsisiksikan ang mga uwak sa bubong ng bahay, kung saan pumasok ang bata at ang magkapatid na babae ay nagsimulang pakiramdam na parang napadpad sila sa isang horror movie nang hindi nila namamalayan. Nakonsensya si Yuna sa pagsipa sa kawawang lalaki at pagpilit sa kanya na tumira doon, ngunit bago pa niya ito maisip, si Ryo na mismo ang sumulpot sa kanyang likuran at humingi ng paumanhin para sa mansyon na nasa ganoong kalagayan. Agad siyang binato ni Yuna ng magaspang na asin na lalo pang nagpanik nang makakita siya ng mga kakaibang bagay na nakadikit sa kanya. Mabilis siyang pinatahimik ng kanyang mga kapatid na nagpapaliwanag na ito ay walang iba kundi si Ryo at ilang mga bata. Pagkatapos ay gumawa ng ilang komento ang mga lalaki tungkol sa kapansin-pansing pagkakaiba ng laki ng dibdib ng mga babae, habang si Ryo ay medyo nalilitong nagtatanong kung ano ang ginagawa ng mga babae doon. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakadamit tulad ng isang doktor na nagngangalang Maaro Enkoji ay lumilitaw na nagbibiro tungkol sa kung paano si Ryo ay dapat magmukhang isang babaeng lalaking napapaligiran ng lahat ng mga babaeng ito. Mabilis na nataranta si Ryo at sinabi sa kanya na itumba ito kahit sa ngayon. Nasa foster home nga sila ng Kaisok at si Maaro ang namamahala sa lugar. Siya ay tunay na nagpapasalamat sa mga batang babae mula sa kaibuturan ng kanyang puso para sa pagtanggap at hinihiling sa kanila na alagaan siya ng mabuti kahit na ang mga batang babae ay ngumiti ng alanganin na alam na ang katotohanan ay medyo iba. Sinabi pa ni Maaro na naisip niya kung masyadong maganda ang mga babae para mapunta kay Ryo, lalo na't ang ginagawa lang niya ay pag-aaral na medyo nakakainip. Pero minsan nagagawa niyang maging sweet. Mula pa noong bata siya ay ginagaya niya ang anumang ginawa ng doktor kahit na nangangarap na pumasok sa Universidad ng Tokyo. Sa puntong ito ay nawawala ng pasensya si Ryo na ayaw nang marinig ni Maaro ang tungkol sa kanyang buhay. Nilinaw niya na hinding-hindi niya pakakasalan ang mga babaeng iyon na taliwas sa tila ipinahihiwatig ni Maaro.
Sasabihin na niya na hindi na siya muling makakatuntong sa dambanang iyon, ngunit tinakpan ni Maaro ang kanyang bibig na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang umalis sa foster home balang araw at nagsumikap itong makahanap ng lugar para sa kanya kaya mas mabuting kumilos siya. Nagkomento si Asahi kung gaano kaganda si Maaro habang hinahangaan ni kung gaano kahusay ang pakikitungo niya kay Ryo. Ipinakita ng dalawang bata kay Ryo ang ilang mga ibong papel na kanilang tiniklop at ipinaliwanag ng isang batang babae na nagngangalang Shirahi Surayama na 1,000 nito ang kanilang tinutupi. Binanggit ni Ryo na siya ay isang childhood friend niya na dating nakatira doon. Sinabi ni Lee na masaya siyang makilala habang si Asahi ay tahimik na binabanggit na si Shirahi ay mukhang isang lalaki kung saan pinagalitan ni Una ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil sa pagiging masungit. Tinatawanan ito ni Shirahi na nagsasabing nakakatawa ang mga babae. Pagkatapos ay ipinakita ng isang bata sa magkapatid ang isa pang ibong papel na nagsasabing ibibigay nila ito sa kanilang ina. Dahil sila ay nasa isang foster home, ang mga babae ay medyo nalilito kaya ipinaliwanag ni Maaro na ang tahanan ay para sa mga bata na ang mga magulang ay masyadong may sakit o nasugatan upang alagaan sila. Dagdag pa ni Shirahi kaya naman nagtitiklop sila ng 1,000 paper crane para maibigay ito ng mga bata sa kanilang mga pamilya. Sa tingin ng magkapatid na Amagami na ito ay isang nakakabagbag damdaming kilos, bagaman iniisip ni Ryo na ang pagtiklop ng napakaraming mga anting-anting na pampaswerte na hindi talaga gumagana ay isang pag-aaksaya ng oras. Sa pagkakataong ito ay ibinagsak ni Una ang kanyang kamay sa mesa na ayaw hayaang dumausdas ang kanyang komento. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng mga anting-anting sa swerte ay espesyal ang libong papel na crane. Sinabihan niya ang mga bata na huwag pansinin ang hanggal na lalaki at patuloy na tupi. Binanggit ni Maaro kay Ryo na ang mga babae ay talagang mabait, ngunit mahigpit na hindi sumasang-ayon si Ryo. Sa kalaunan ay nagpasya ang mga kapatid na babae na tulungan ang mga bata na itiklop ang mga crane kahit na nahihirapan si Asahi sa isang gawain. Sa kabilang banda, si Lee ay gumagawa ng isang obra maestra habang si Yuna ay nasa kalagitnaan pa lamang. Pagkatapos ay hinayla ng mga bata si Ryo sa tabi at sinasabi na sa bilis na ito ay hindi na sila matatapos sa oras. Pagbibigay sa panggigipit na nagpasya si Ryo na tumulong. Hindi nagtagal ay nateklop na ni Ryo ang isang bundok ng mga crane na may hindi kapani-paniwalang kahusayan at ang mga bata ay tuwang-tuwa. Tinanong ng isa sa kanila kung talagang gagana ang mga good luck charms. Nang marinig ito ni Ryo ay naalala niya kung kailan niya ginawa ang parehong alindog para sa kanyang sariling ina. Habang nasa isip ang alaalang iyon ay kinuha niya ang mga nakatuping crane at tiniyak sa maliit na bata na gagana ang alindog dahil kapag nakita ito ng doktor ay malalaman nilang kailangan nilang magsikap ng husto para pangalagaan ang nanay at tatay ng lahat. Maaro chimes sa pagbanggit na si Ryo ay gumawa ng libu-libong crane para sa kanyang sariling ina kaya naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng mga bata kaysa sa sinuman. Nang marinig ito ni Lee, nalaman ni Lee na ito ang dahilan kung bakit gustong maging doktor ni Ryo at idinagdag ni Shirahi na palagi siyang naging mabait kahit na medyo magaspang siya sa mga gilid. Sa sinabi ni Maaro ay hiniling ni Maaro sa magkapatid na Amigami na alagaan siyang mabuti. Sa paglipas ng araw, ang magkapatid na babae ay gumugugol ng buong hapon sa foster home. Nang tanungin ni Maaro si Ryo ay ipinaliwanag niya na umalis siya sa dambana dahil binigyan siya ng mga babae ng 1,000 gawaing bahay kaya wala siyang oras para mag-aral. Gayunpaman, hindi naniniwala si Maaro na iyon lang ang dahilan kung bakit alam niyang hindi naging mahusay si Ryo sa pakikisalamuha. Still she's sure that Ryo is welcome at the shrine because the 3 priestesses only came looking for him out of concern. Kung tutuusin, hindi naman siya ang tipong sumusuko sa ilang mga gawaing bahay. Naalala ni Ryo ang isang alaala noong bata pa siya kung saan isang araw ay nag-alok siyang tulungan si Maaro sa hindi mabilang na mga gawain na ginagawa niya ng sabay-sabay ngunit sumagot ang doktor na siya ay ambisyoso at mahilig siyang gawin ang lahat ng siya mismo ang naaalala nitong ipinangako ni Ryo na ibibigay niya ang lahat. Ang magkapatid na Amigami na narinig ang pag-uusap ay nagsimulang panunukso kay Ryo tungkol sa kung gaano siya kamahal sa doktor. Mabilis niyang nilinaw na hinahangaan lang niya ito sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagiging makasarili at iniwan ang shrine sa paraang sinabi niya na handa siyang gawin ang anumang gawaing kailangan. Sinagot ni Yuna na kung ipauubaya nila sa kanya ang lahat ay magiging tamad na lamang sila ng kanyang mga kapatid kaya mas mabuti na magtulungan ang lahat dahil pamilya na silang lahat ngayon. Dahil doon, masaya si Ryo sa pagbabalik sa dambana ngunit mabilis na napagtanto na ang mga batang babae ay ganap na walang silbi pagdating sa mga gawaing bahay. Naglalaba man o nagluluto silang tatlo ay walang pag-asa ibig sabihin lahat ng trabaho ay nasa kanya.
Pagkatapos ay dumating si Chidori na nasisiyahang makita si Uryo na tumuntong sa tungkulin ng pinuno ng sambahayan at ibinalita na malapit na siyang makibahagi sa isang arranged marriage meeting kasama ang bawat isa sa kanyang mga apo. Ayon sa kanya, ang arranged marriage meeting ay isang sinaunang at mahalagang ritual sa tradisyon ng Hapon at dapat itong seryosohin. Kaugnay nito, medyo hindi komportable si Uryo sa paggawa ng ganoong bagay at ipinapalagay niya na pareho ang nararamdaman ng tatlong babae. Hindi alintana na oras na para sa unang pagkikita kaya dinala ang tagapagmana upang makilala ang ikatlong anak na babae na si Asahi na nagpapasalamat sa kanya sa pagsang-ayon na makita siya. Sa puntong iyon ay iniwan ni Amagami ang batang lalaki kasama ang babae at tinanong ni Uryo kung hindi siya naaabala sa pulong na ito. Sumagot si Asahi na wala siyang magagawa tungkol dito kaya dahil obligado siyang naroroon ay maaari na rin niyang subukan na gawing masaya ito hanggat maaari. Unless syempre gusto ni Uryo na magkaroon ng totoong date. Sa palagay niya ay gumagawa siya ng isang masamang biro ngunit tila mas siniseryoso niya ito hanggang sa puntong sinimulan niyang tanggalin ang isang piraso ng damit sa kanyang harapan na pilit na tinatakpan ang kanyang mga mata upang hindi na siya makakita ng higit sa nararapat. Ayon kay Asahi, palaging may gusto siyang gawin kay Uryo. Sa kasong ito, lagi niyang gustong makipagkarera sa tabi ng tagapagmana. Kasabay nito ang dalawa ay tumatakbo ng magkasama sa lungsod at si Uryo ay naiwang nagtataka kung anong uri ng petsa ito dahil ito ay parang isang CrossFit session. Tinanong niya kung si Asahi ay isang tagahanga ng pagtakbo at hindi lamang niya ito gusto ngunit nakikita rin niya ang ganitong uri ng ehersisyo bilang ang mismong hangin na kanyang nilalanghap. Ikinagulat nito si Uryo dahil sa tatlong magkakapatid ay natitiyak niyang ang bunso ang pinakawalang pakialam. Ang kanyang komento ay nakakasakit kay Asahi na nagbanta na iiwan siya sa alikabok habang tumatakbo sila. Bilang tugon, tiniyak sa kanya ni Uryo na hindi siya matatalo sa isang middle school na babae sa isang karera. Pagkalipas ng 3 oras, ang lalaki ay ganap na naubos halos sa bingit ng pagbagsak mula sa pagsisikap. Nagpupumilit na manatili sa kanyang mga paa, sumuray-suray siya patungo sa banyo upang maligo at nakita niya si Asahi na nakaupo na sa bathtub. He slams the door shut and asks what kind of pervert does that and she nonchalantly explains that she enjoying bathing with the door open. Pagkatapos ng nakakapagod na date na halos isang marathon ay nawalan ng malay si Uryo at nagising ng alas 5 at si Asahi na nakahiga sa tabi niya nang hindi niya napansin ay nagtanong kung nakatulog ba siya ng maayos dahilan para tumalon si Uryo sa takot at mapasigaw. Mukhang gusto ni Asahi na ituloy ang petsa kung saan sila tumigil sa pagmumungkahi na hanapin nila ang kanyang running shoes sa storage shed bago ang kanilang morning run. Tumugon si Uryo na ayaw niyang makipag-date sa lahat gusto lang niya itong trabaho para sa kanya kung iyon man ang kanyang intensyon o hindi ang dalawa ay pumunta sa shed upang hanapin ang nawawalang sapatos. Iginiit ni Asahi na dapat linawin ni Uryo kay G. Amagami na naging maayos ang lahat sa nakaayos na pagpupulong na ito. Si Uryo ay mentally checked out na sa usapan lalo na ngayong gulo na ang shed at kailangan nilang halungkatin sa dilim para mahanap ang sapatos. Kung saan nasasabik si Asahi sa pagsasabing ito ay isang klasikong sitwasyon sa karera ng puso dahil si Uryo ay nag-iisa kasama ang isang magandang babae sa isang masikip na shed at anumang bagay ay maaaring mangyari kung sila ay magkakasamang makulong doon. Mabilis na itinuro ni Uryo na ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari lamang sa manga kaya pinakamahusay na tumuon sila sa paghahanap kung ano ang kanilang pinanggalingan. Biglang umihip ang malakas na ihip ng hangin sa shed na nagpasara sa mga bintana at pinto. Ang pinto ay nauwi sa pagkalak mula sa labas ng isang kahoy na trangka na nahulog dahil sa hangin. Sinusubukan ni Uryo na humanap ng paraan palabas habang sinasabi ni Asahi na luma na ang shed at ang pinto ay nakakandado kapag sarado ng husto. Muli ay sinabi ni Uryo na ang ganitong uri ng bagay ay dapat lamang mangyari sa manga at habang iniisip kung paano makakatakas ay isinasaalang-alang niya ang pagsigaw para sa tulong kahit na nagdududa siya na magiging epektibo ito. Nagtataka si Asahi kung bakit siya natatakot kung isasaalang-alang niya na nakakulong siya sa isang magandang babae. Gayunpaman habang sinasabi niya itong si Asahi mismo ay tila takot at nagsimulang manginig. Nang maalala na pinili niyang maligo nang nakabukas ang pinto, tinanong ni Uryo kung natatakot siya sa mga nakakulong na espasyo ngunit mabilis niyang itinanggi ito at iginiit na ayos lang siya dahil nasa hustong gulang na siya. Alam ni Uryo na naglalagay lang siya ng matapang na mukha kaya lumapit siya at ipinatong ang isang kamay sa ulo niya at tiniyak sa kanya na magiging maayos ang lahat. Kung natatakot siya ay maaari niyang hawakan siya. Habang sinusubukan ng tagapagmana ng dambana na humanap ng paraan para mabuksan ang bintana ay kumapit sa kanya si Asahi mula sa likuran na nakaramdam ng ligtas sa kanyang presensya.
Sa madaling araw ay nagawang buksan ni Uryo ang bintana at sinabihan ang bunsong kapatid na si Amagami na maghintay habang siya ay tumalon at binuksan ang pinto mula sa labas. Napansin ni Asahi ang mga gasgas sa kanyang mga kamay mula sa kanyang mga pagsisikap, ngunit may isang maliit na detalye na nagpapahiwatig na ang lahat ng kanyang trabaho ay walang kabuluhan. Ang bintanang binuksan ni Uryo ay nasa ikalawang palapag. Determinado na hindi sumuko ang matalinong tao ay nagpasya na tumalon at tapos na ito ng isang beses at para sa lahat. Sinundan niya ang pagbukas ng pinto para kay Asahi at hiniling lamang nakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Dahil sa pagod ay tumalikod na siya para umalis, ngunit hinabol siya ni Asahi para magpasalamat at humingi ng tawad sa lahat. Sumagot si Uryo na dapat siyang humingi ng tawad dahil ang petsa ay kakilakilabot. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang tumakbo ng marathon nang walang bayad at nauwi sa kulong sa isang shed. Sa kabila ng lahat ay tinapik ni Uryo ang ulo ni Asahi at tiniyak sa kanya na isa pa rin siyang cute na babae. Nahihiya sa kanyang hindi inaasahang kabaitan ay niyakap ni Asahi ang kanyang shoebox at itinanggi na alinman sa mga ito ay totoo. Sa sandaling iyon ay sumugod ang kanyang mga kapatid na babae upang tingnan ang bunso, ngunit iginiit ni Asahi na sobra ang kanilang reaksyon dahil salamat kay Uryo hindi niya malilimutan ang gabing ito. Siyempre sinasabi niya ito sa tono ng panunukso na ginagawang hindi maintindihan ng kanyang mga kapatid na babae at ang kawawang lalaki ay binubugbog para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Kinabukasan ay naghanda siyang makilala ang pangalawang anak na babae na inihahanda na ang sarili para sa impyerno na tiyak na darating. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa si Yuna ay ganap na naiiba kaysa sa karaniwan na humihiling sa binata na isaalang-alang siya na isang karapat-dapat na kandidato para sa kasal. Habang nagsisimulang maglakad si Uryo sa tabi ng gitnang kapatid na babae sa looban ay hindi niya maalis ang pakiramdam na may nangyayari. Ito ay dapat na isang uri ng pag-set up dahil ang babaeng ito ay hindi gaanong kabaitan at ang kanyang kasalukuyang pag-uugali ay hindi sama-sama. Para basagin ang katahimikan ay nagtanong si Yuna kung ano ang hilig niya at sinagot niya na nag-e-enjoy siya sa pag-aaral. Ang pagtugon sa isang hindi pangkaraniwang masigasig na tono ay napabulalas ni Yuna kung gaano siya kahanga-hanga na siya ay isang masipag na binata. Gayunpaman, mas nalilito si Uryo kaysa sa hindi sigurado kung bakit siya kumikilos ng ganito. Sa sandaling iyon isang itim na pusa ang tumawid sa kanilang landas at si Yuna ay nag-alis nito gamit ang kanyang kamay. Nagsimulang isipin ni Uryo na baka hindi siya mahilig sa pusa. Masyadong kakaiba ang lahat kaya napagdesisyonan niyang tanungin kung bakit siya nagkakaganito. Bilang tugon ay ibinagsak ni Yuna ang pagkukunwari na itinulak siya sa lupa at sa isang baliw na ekspresyon ay sumigaw na kahit na maaaring masyadong maaga ay gustong-gusto niyang maging ama si Uryo ng tagapagmana para sa santuwaryo na ito kasama niya. Gulat na sambit ni Uryo na sinasabi sa kanya na kontrolin ang sarili at huwag sabihin ang mga ganoong bagay nang hindi nag-iisip. Ngunit sinagot ni Yuna na ito lang ang kapaki-pakinabang na bagay na magagawa niya para sa santuwaryo. Nang mapagtantong lumampas na siya, humingi siya ng tawad at nagdahilan para ayusin ang kanyang make-up. Sa labas ng kanyang mga kapatid na babae ay nagbubulungan sa isa't isa tungkol sa kung paano kakaiba ang sitwasyon ay naging habang si Uryo ay magiliw na hiniling sa kanila na ihinto ang pag-iisip sa buong pangyayari. Sinabi ni Asahi na si Yuna ay malinaw na nagpapanik at idinagdag ni na habang silang tatlo ay nais na umunlad ang santuwaryo kung minsan ang mga bagay ay hindi makontrol. Sigurado si Uryo na hindi man lang siya gusto ni Yuna at nagsisimula na siyang mag-isip na pakasalan ang isa sa iba pang mga kapatid na babae upang maiwasan ang pakikitungo sa kanya. Ipinaliwanag ni Asahi na isinakripisyo lamang ni Yuna ang kanyang sarili upang mailigtas silang tatlo sa kahirapan at wala nang iba pa. Kahit na pareho sina Asahi at Yi ay nag-aalala sa ugali ni Yuna kaya tinanong ni Uryo kung ano talaga ang gusto niya. Hindi nagtagal ay muling nakipagkita si Uryo kay Yuna at niyaya itong lumabas. Sa pagkakataong ito, dinala niya siya sa isang cat cafe kung saan malayang makakasalamuha ang mga hayop. Mabilis na nagpainit si Yuna sa mga cute na nilalang at nagsimulang mag-relax na nagbibigay kay Uryo ng perpektong pagkakataon na ilabas ang paksa ng santuwaryo. Ang kanyang mga kapatid na babae ay nag-aalala na sinasabi niya sa kanya. Gayunpaman, naniniwala si Yuna na ito ang kanyang tungkulin kung paanong determinado si Uryo na maging isang doktor para sa mga bata sa orphanage. Kinikilala ni Uryo na nakikita niya ito bilang isang responsibilidad ngunit pinapayuhan siya na magpahinga paminsan-minsan. Mahalaga rin ang kanyang mga kapatid na babae at talagang nag-aalala sila sa kanya. Sa pangunguna sa halimbawa, nagpasya si Uryo na itabi ang kanyang pag-aaral para sa araw na makipaglaro sa mga pusa na nagudyok kay Yuna na sumunod at magsaya sa sarili ng walang pakialam. Pagsapit ng hapon nang umalis sila sa cafe, binigyan ni Yuna si Uryo ng isang maliit na tanda ng pagpapahalaga at inamin na napakasaya niya.
Ngunit sa sandaling makita siya ni Uryo sa kalmadong mode na ito ay muling pumasok ang paranoid na isip niya na kumbinsido na niloloko siya nito at hindi siya sinsero. Inis sa kanyang pag-aalinlangan ay nagalit si Yuna at muli siyang binato ng asin. Kinabukasan ay oras na para makilala ni Uryo ang pangatlo at huling amigami na kapatid na si Ii ang panganay, ngunit ang problema ay hindi siya nagpapakita. Si Uryo na bigo ay pumunta sa kanyang silid upang harapin siya. Sa loob ay nagbibihis pa rin si Ii na humahantong sa isang nakakahiyang sandali para kay Uryo na nagsisisi na pumasok nang hindi kumakatok. Kahit papaano ay naiisip niyang makakapag-aral siya habang hinihintay siyang makapaghanda. Lumipas ang isang oras at hindi pa rin nakikita si Ii. Ang lumalagong desperado na si Uryo ay muling kumatok sa kanyang pinto ngunit walang nangyari. Kinuha niya ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling mga kamay, piniringan niya ang kanyang sarili at pumasok sa kanyang silid nang makitang wala si Ii. Nagmamadali siyang bumaba upang tingnan kung alam ng kanyang mga kapatid kung nasaan siya, ngunit walang sinuman ang nakakaalam. Itinuro ni Asahi na naiwan ni Ii ang kanyang telepono at nagsimulang maniwala si Yuna na ang kanilang kapatid na babae ay kinuha ng mga espiritu. Matapos maghanap sa mataas at mababang si Uryo, sa wakas ay nahanap na si Ii na mahinahong nag-sketch na parang walang mali. Tinanong niya kung paano niya nalaman na naroroon siya at ipinaliwanag niya na nakakita siya ng hindi natapos na pagpipinta ng mga pintuan ng tori sa kanyang silid at naisip na maaaring nasa Inari Shrine siya para sa inspirasyon. Isinasantabi iyon ay hinihiling ni Uryo na malaman kung bakit siya lumaktaw sa kanilang pagpupulong, kung saan sinagot ni Ii na ito ay isang sikretong pambabae, ngunit dahil nahanap niya siya ay maaari rin nilang gawin ang dapat nilang gawin. Nagtatapos ang dalawa sa paglalakad sa dambana at kalaunan sa mga lansangan. Sa pagtatapos ng araw, binigyan ni Ii si Uryo ng anting-anting laban sa kasamaan bilang paghingi ng tawad at hindi nawawala ang pagtatanong kung sino sa mga kapatid na babae ang kanyang pakakasalan. Ang pag-repaso sa mga contenders ay nagkomento si Ii na sinusubukan ni Asahi na magmukhang mas mature kaysa sa tunay na siya, ngunit sa kanyang nakakaakit na cuteness ay maaaring magustuhan siya ni Uryo pagdating ng panahon. Si Yuna, kahit na medyo maikli ang ulo, ay palaging nagpapakita ng kanyang magandang panig at sa wakas ay may posibilidad na mahulog si Uryo kay Ii mismo. Napahiya sa usapan na ito ay nawalan ng balanse si Uryo at bumagsak sa hagdanan ng dambana. Sinubukan ni Ii na saluhin siya, ngunit naputol ang anting-anting laban sa kasamaan. Sa kaguluhan, si Uryo ay may malapit ng mamatay na karanasan nang makita ang kanyang buhay na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Iniisip niya kung makakasama niya ang kanyang ina sa kabilang buhay, ngunit pagkatapos ay nasisilayan niya ang mga hinaharap na pangitain ng kanyang sarili bilang isang doktor na may hawak na identification card na may pangalang Uryo Amagami. Sa pangitaing ito, siya ay kasal sa lahat ng tatlong kapatid na babae. Pagkatapos ay nagising siya at napagtanto niyang panaginip lang ang lahat.